Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay totoo ba God glorifies the believers? Yan po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. At buksan po natin ang ating teaching thesis sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from birth, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Or sa Tagalog, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng dako. Wala ka ay hinihintay natin may pananabit ng Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay wagabulin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Teaching number 1, glorification begins at the resurrection. Inaasahan ng mga mananampalataya ang pagbabalik ni Jesus na siyang magbabago ng ating mga katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Pinapakita nito na ang ganap na kaluwalhatian ng isang Kristiyano ay magsisimula sa huling pagkabuhay. Sa pagbabalik ni Kristo ay bibigyan ng bagong katawan na hindi nasakop ng kahinaan at kasalanan. Teaching number 2, glorification is the climax of salvation. Habang ang kalikasan na lumilito, ito ay justification, sanctification at glorification. Ang glorification ang huling bahagi. Dito matatapos na ang lahat ng pakikibakan laban sa kasalanan at kamatayan. Tayo maging ganap sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamataas na gantimpala ng kaligtasan. Ang mabuhay na kasama ni Kristo magpakailanman. Teaching number 3, glorification is being like Christ in glory. Sa kaluwalhatian, tayo magiging tulad ni Kristo, hindi lamang sa Espiritu, hindi maging sa alin. Ang ating mga katawan ay babaguhin upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ibig sabihin, makakaranas tayo ng walang hanggang buhay na nagganap na katuwiran, kabanalan at kapayapaan tulad ng ating Panginoong Jesus. Application number 1, aim to be Christ like in speech, action, and love. Dahil ang ating layunin ay maging katulad ni Kristo sa kaluwalhatian, dapat na rin natin pagsikapang maging katulad niya habang tayo nabubuhay pa sa mundo. Application number 2, believe that sanctification is destined for glory. Hindi nasasayang ang ating pagsusumikat na namumuhay ng may kabanalan. Ang bawat hakbang natin sa pagpapakabalan ay hakbang patungo sa kaluwalhatian. Application number 3, commit to spend quality time with God daily. Ang relasyon natin sa Diyos ang isang maghahanda sa atin para sa kaluwalhatian. Ang patuloy na pakikipag-iig sa Kanya sa panalangin, pag-aaral ng salita at pagsambahin ng papalalim ng ating pananampalataya at pag-asa. Yun lamang po ang aking devotions.